Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din naman po sa akin. I'm Pastor Fidel Alawigan from City of Ilagan, Isabela. 8 to 10 hours ang biyahe. Di nakatulog dahil chance passenger sa likod kami, umuudyok. Pasabi ko, diba, babawi tayo pag natulog tayo rito. Kaso nga lang, binawian naman ako ng pusa, pinabihan ako ng pusa. Akala ko sino kumakalabit sa akin eh. Pusa. Kasama ko yung may bahay. May bahay ko. Actually, taga San Juan, laki akong San Juan City kay Estrada. Kaso nga lang, natalo na ng Estrada ng mga Zamora. Doon po ako pinagpad ng lot sa Sitapulagan. I graduated in Bible School in Santa Mesa under Pastor Boy Lyons. Kaya napakinggan ko yung kay Pastor America. Kilala ko yun. Head lang ako sa kanya ng 1 year. I think o head sa akin ng 1 year. If I'm not mistaken. Okay, so 2 years pa lang po ang ang sagip sa amin nung pumunta si 2 months. 2 years, I'm sorry. Mukhang lumulutang po ako, sorry po. 2 months. Actually, hindi po ako yung unang original na napunta sa Delphine Albano Isabela. Doon po unang nangyari po yung seminar. Pangalawa, ay napadaan lang ako kay Pastor Ryan, na-present sa akin yung yung sagip. Kaso nga rin dumating sa akin yung sagip, hindi ko nga muna ito pinaniwalaan, syempre. Ito is to believe muna, ganyan tayo mga Pilipino, kahit pastor tayo, kasi marami na kasi sa amin naranasan namin yung ma-scam kami. Kahit mga pastor, na-scam eh. Pati kotse, lahat-lahat na, na-scam doon. And then dumating sa Puti Biligan para maniwala ako, kumuha ko ng sagip. And then yung aso namin na may lahing aso. lahing siya, moody. Mabalbon siya, moody siya. And then meron siyang sakit yung bawat testimony. May sugat yung yung kanyang balahibo. Kaya wala nang balahibo may sugat. Putulin mo. Sabi ko, ito muna ang aking kukurbahan. So ginawa ko, malaki po yung poknat niya. Mga ganyan kalaki, halos 1/4 ng balahibo niya. Yan. So ginawa ko, inalo ko sa tubig, yung sakit. Inisprayan ko, patas pinainom ko. Yung injection sa loob. Within a week, yung sugat sa balat, natuyo, at tumubo yung balahibo. Sabi ko, napaka-busy ng sakit nito. Kitang kahit yung hangin po, actually, di ba, pag sa hospital ng aso, kulang 1,000 dun eh. Di ba, mga 1,500, 2,000 eh. Sabi ko ba, mabisa ka ba eh, sinukulan ko lang, talaga ininom ko lang. Eh, may sakit akong diabetes. Yung sa gilid ko, pag nauntog dyan, di ko nararamdaman yung sa hinalaki ko sa kaliwa. Ngayon, pag inom ko, pag ganyan, ramdam ko na yung hapdi. Pati yung ugat doon, nabuhay na. Tuloy-tuloy na ito, mga member ko, yung si Pastor siyang nagano doon, facilitate ng sagip. So, ang dami. And then may member ako doon na tamang-tamang dumating sa yung anak niya, 3 years old, na may bukol dito. Sabi ni Pastor, malulunasan pa yun. Eh, nagpaano sa hospital na biopsy na. Ano na lang, yung operahan na lang. Save by the bell. Yung pera, hindi na ubos doon. Sagip, nawala yung bukol. Ang dami mo doon, kahit na po doon sa lugar ng Tumawini, meron po doon sa babae ang pangalan si Janet. Stage 5 cancer. Iniiwan na ng doktor. Stage 5 cancer. Ang cancer niya yung buto, yung bone cancer. Bedridden na siya. After one month may git, ang bisa naglalakad na, nagwawalis na, umaki na ng Bible study. Nagwawalis, nagluluto. So ang dami. Mga member natin na may sakit, hindi na napupunta ng hospital sa church na. Kasi pag may problema ang member natin, may sakit eh. Diba? Pupunta tayo doon. At least, nandun na sila. Ang dami ko pa mga testimony, pero alam ko marami din kayo. Yan lang muna. So, pero talagang blessing po ang sagip in the short. God bless po. At baka sana umakan ito mo namin yung itong ibalik. Hey, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po ay si Pastor Nestor Ibrada, Tubong Bicol. Sino dito Bicolano? Kayaman pa lang. Ang Oragon man yan eh. Bicolano din pala. So ako po ay taga Legazpi City. Pero sa Cavite, 40 years na po ako nakatira.
At minsan na lang po ako nauwi sa amin. So ako po ay dating sundalo. Ano po? Ako po ay naging bahagi po kay Apo Lakay. Dating mamamatay tao. Dating mamamatay tao, tama po. No, kay Apo Lakay, igala po ninyo. So, napunta po ako dyan noong 1986. Pagaling ko po ng US, pag-training ko po doon, pag-graduate ko, inabsorb po ako ng Malacanang. So, 3 years po ako dyan. Kaya, from 83 to 86, dyan po ako na-assign. So, isa po ako sa mga naging secret agent po niya. Ano po, sa loob ng 3 years. So, nung ang Panginoon ay nakilala ko noong 1987, so noong 1986 pa ako po ay nagtatago. Kasi kung naalala po ninyo, napalitan yung gobyerno natin. At ang napalit po galit na sa amin kasi mga loyalist kung tawagin tayo. So ako po ay napunta ng Bicol, doon ako nagtago sa loob ng 6 months. So doon po ako na-born again. So, nakilala ko po ang Panginoon doon. Sa kakatago ko yung palang purpose. At ako'y nakapagsamba doon kay, kung kilala niyo, si Pastor Ala, Remigio Ala. Doon po ako unang naging member. So noong ako po ay miracle dito po sa Cavite City, so doon naman po ako naging member kay Pastor Arellano. Kilala po ninyo, Arnold Arellano. So ngayon ay wala na po ata siya sa kanyang ministeryo. Huwag na natin pag-usapan yun. So sa madaling salita po, nung time po na ako'y bumalik doon sa Cavite City, ako po ay 17 years na sa servisyo. At ako'y tinawag ng Panginoon at nag-aral po ako sa Bethel Makati. Sa Bethel Makati ako graduate kay Pastor Mablet. Pero nung time po na yun, si Yunelia pa. Si Pastor Yunelia. That time, si Pastor Nable ay Dean ng Bible College. So, siya yung Dean. So nung 1997, so, doon po ako nagkakaubos full-time na sa ministry. Kasi graduate na ako sa Bible School. Hanggang sa binila ko ng Panginoon, dito na sa Putulin ko Bulungan. muna, Pastor. Puputulin ko. So, 1998, start kami ng gawain dyan.